At sa ibang balita, babiyahe ng China si Vice President Jejo Marbinay para personal na umapela na maibaba ang sentensya sa Pilipinang nakatakda ng bitayan dahil sa drug trafficking. Sumulat na rin ang ina ng Pilipina kung saan iginiit niyang biktima lang daw ang kanyang anak ng mga taong mapagsamantala. Saksi si John Consulta. Dahil pwedeng mabitay anumang oras ngayon hanggang Hulyo 2 ang isang Pilipina sa China dahil sa drug trafficking, lilipat patungong China si Vice President at Presidential Advisor for OFW Affairs Jejo Marbinay ngayong weekend para personal na mapila sa pamahalaan ng China. Hanggang ngayon kasi ay wala pang tugon ang China sa liham ni Pangulong Noynoy Aquino na ipinaabot sa pamamagitan ng embahada nito sa Pilipinas na umaapilang pababain ang sentensya ng Pilipina sa life imprisonment. Lagi naman tayo umasa lagi baka sakali may mangyayari. Baka sakali mabigyan to ng 2-year probation o automatically i-commute na lang. Minamadali na rin ang pagpoproseso sa requirements para makalipad papuntang Beijing ang pamilya ng Pilipina. Nakahanda na rin ang sulat ng ina ng bibitayin nating kababayan para sa gobyerno ng China na ang isang kopya ay eksklusibong nakuha ng GMA News. Dito ipinaliwanag niya kung paanong nakakilala raw ng anak noong 2008 ang isang Jairus Dizon at isang Nancy sa isang pampublikong sasakyan. Hinimok daw ng dalawa ang anak na mag-abroad at ipinagpaalam pa ang anak sa kanya. Magre-recruit daw sila para sa mga trabahong may mataas na sahod na ligtas naman daw. Ikinuwento rin sa liham kung paanong sinusuportahan ng Pilipina ang pangangailangan ng ina kabilang ang mga gamot. Pinatigil na raw ang ina sa pagtatrabaho para bantayan na lang ang anak ng Pilipina. Ito rin daw ang umaalalay sa kanyang mga kapatid. Giit ng ina, biktima ang anak ng mga taong mapagsamantala. Hindi raw nito alam ang trabahong napasok at walang malay sa mga dinadala niya pag naglalakbay. Maaring dahil daw sa malaking halaga na kailangan niya para tulungan ang pamilya ang dahilan kung bakit sumusunod ito sa mga inuutos sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin kaalam-alam ang bunsong anak sa posibleng kahinatnan ng buhay ng kanyang ina. Pangunawa ang hiling niya kasabay ng pagmamakawang tulungan ang anak na maiapila ang kanyang buhay. Tiyak daw na makakaapekto ito sa buhay ng mga anak ng Pilipina. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.